At ngayon po ay handa naman po natin ang ating tenga sa pakikinig ng ating salita ng Diyos na mag-e-exhort ang ating butihing si Sister Joyce de Guzman. Good morning, Sister Joyce. Ang topic po niya ay The Holy Spirit as Voice. Thank you po, Ate Fed. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So sa mga previous po nating mga napag-aralan about the Holy Spirit, iba-iba po, no? Sabi nga po, metaphor, kung saan siya ay ulan, siya ay tubig, siya ay apoy, siya ay kalapati, siya ay hangin, at marami pa pong iba. So as we dig deeper po, no? Yung pong Holy Spirit, ano po yung another form po, no? Na Wait lang, mararanasan. Sister Joyce, ah. Opo, sige, okay lang po. So ating topic po for this morning, so the Holy Spirit as voice. Voice po, boses. Na kung saan po ginamit po, no, sa pasimula pa lang. Actually, ito po yung parang isa sa mga personal na kung saan paano po natin mararanasan ang Holy Spirit sa pamamagitan ng voice. Ayaw mag-share. Okay lang po. Sige po, pagpapatuloy ko na lang po. So the Holy Spirit as voice, sa panimula pa lang, ang ating Diyos Ama ay nangusap kung paano po na-create po niya. So doon pa lang po tayo sa first slide, the Holy Spirit as voice. So sa panimula pa lang, nandun na kung paano po kinreate ang mundo sa pamamagitan na sa pagsalita po ng ating pong Panginoon. At ganun din po, nung marami na pong tao, nangusap po ang Panginoon sa mga propeta, sa mga hari, at sa mga ordinary people na kanya pong ginagamit for His purpose. At nangungusap po ito. And ngayon po, no, as the whole Jesus resurrected po, nag-iwan po siya ng ating pong mga kasama. So nangungusap na po sa atin po ngayon directly ay ang banal na espiritu. So sabi sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So actually sa mundo po ito, no, marami tayong mga naririnig na mga boses, no? Sa social media, marami pong distraction yung mundo pong ito. Pero isang bagay lang po ang tanong, sa lahat po ng ating pong mga naririnig na ingay, ano pong boses yung ating pong pinakikinggan? Kung paano po, no, kung sa isang maingay na lugar, minsan po, no, kapag may tumawag po sa atin at isang familiar na boses, na alam po natin na tayo po ay tinatawag, tayo po ay lumilingon. Ganun din po, na kahit po sa karamihan, naririnig nga po natin, tunay nga po bang naririnig natin ang banal na espiritu every time na siya po ay nangungusap po sa atin. So, kailangan lang po natin, i-tune in po natin ang ating pong mga puso, i-direct po natin ang ating pong kaisipan ng puso para po natin marinig ang kanya pong boses. So sabi nga sa John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya lamang ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating pa. Sabi nga ang Holy Spirit ay magsasalita ng katotohanan at hinihanda po niya tayo kung ano po yung kalooban ng ating pong Panginoon at kung ano po yung ating pong hinaharap, no? Kung ano po yung purpose sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa yung radio po, di po ba yung radyo? So meron po yung tamang frequency. So kung alam po natin, no, yung radyo kapag po mali, no, yung bang iniikot-ikot mo, tapos di ba maingay kapag wala siyang nasasagap na signal at kailangan talaga sakto yung frequency, yung pag-ikot mo kasi ingay yung maririnig mo kapag hindi pa po sakto. At kapag sakto na po, yun po yung mga sa gilid na noon, mga ingay. Pero kapag sakto na po, yun po yung tamang frequency. So ganun din po, kailangan naka-tune in po tayo para po ang Holy Spirit ay tunay nga po nating maranasan. Next slide po. Sabi sa number 1, guide the Holy Spirit
it guides us in all truth. The world is full of lies, confusion, and falsehood, but the Holy Spirit, through His voice, speaks the truth of God's word and help us discern what is right and true. Sabi nga po sa Psalm 25:5, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan sapagkat ikaw ang Diyos na aking tagapagligtas. Totoo nga po, no? Ang mundo pong ito, marami pong kasinungalingan, maraming kalituhan, pero ang banal na Espiritu po na nagsasabi ng katotohanan, siya po yung nagbibigay sa atin at tumutulong sa atin at binibigyan tayo ng discernment, no? Para naka-align po tayo kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon at kung ano po, naka-align po tayo sa Kanya po salita. Parang ano po yan parang alam niyo po yung estudyante na nagbabasa ng instruction, no? May binabasa instruction sa libro, minsan hindi niya naunawaan. Pero kapag yung teacher nag-explain na kung ano yung dapat na gawin, di pa po nagiging klaro. Ganun din po ang banal na Espiritu. On how every time po na we read His Word, the Word of God, ang ating pong Biblia, sabi nga po, maaring mabasa lamang po natin ito parang isang ordinaryong Biblia, pero kapag po nasa sa iyo ang banal na Espiritu, siya yung magbibigay sa iyo ng kaunawaan, ng wisdom, para po maunawaan po iyon. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang mag-e-explain, no? Siya po yung magtuturo sa iyo kung ano po yung nilalaman ng salita ng ating pong Panginoon. Next slide po. Sabi po dito, the Holy Spirit does not just guide us in general truth. He directs us in the specific will of God for our lives. Sabi nga sa Romans 8:14, sapagkat ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, hindi lamang po siya nagsasabi kung ano po yung katotohanan, nagtuturo din po siya kung ano po yung direction na ating pong patutunguhan. Lalo na po higit sa mga kapag meron po tayong mga desisyon na gagawin, o kahit na mga maliliit na pagpili po natin. So dapat po ang ating pong piliin. Alam naman po na tao, we are given wisdom of what is right and wrong. Pero minsan, napipili po natin kung ano po yung pita ng laman. So dalawa lang naman po yung direction na kalooban ni Lord at direction na syempre kataliwas po ng ibig po ng Panginoon. So minsan, dahil nga po sa pita ng laman, naiiba po yung ating pong pinipili kasi yun yung gusto natin. Pero hindi po lahat ng gusto po natin, yun po ay tama. Isipin na lang po natin na yung parang sa GPS, no? Sa sasakyan, kapag hindi mo alam, yung Waze din, no? Yung Waze din na nagtuturo siya kung saan ka. So lalagay mo yung destination mo. So nagsasalita siya kung saan ka pupunta. Ginaguide ka niya kung ano yung dapat mong daanan para marating mo yung destination mo. Ganun din po ang banal na Espiritu. Siya po yung boses sa atin po upang ituro po niya ang tamang daan at hindi po tayo maliligaw. At minsan kung tayo man po naiba, no? Minsan nare-reroute po tayo, no? Siya pa rin po yung magtuturo sa atin kung paano po tayo maibabalik. The Holy Spirit does not condemn, pero it's simply, no, na ginaguide po niya tayo pabalik kung tayo man po ay maligaw. Next slide po. Pangalawa, ang Holy Spirit po. So yung kanina po, the Holy Spirit, nagsasabi po ng katotohanan. Ngayon po, number 2, it convicts and corrects us. The Spirit convicts us of sin, showing us areas of our lives that need to be aligned with God's truth. Tunay nga po, no, na ang Holy Spirit, nire-reveal po niya sa atin kung ano po yung mga nagagawa po natin na mga kamalian. At sabi nga dito, without this conviction, minsan kinoconvict po tayo, no? Minsan nangungusap po ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. The Spirit's voice brings us to repentance and restoration. Talagang bibigyan niya tayo ng klarong kaisipan upang makita po natin yung kasalanan. Minsan kasi we deny, no, na tayo po ay nagkakasala. Pero may papakita po sa atin na
dahil po sa ating mga maling mga ginagawa, kinoconvict po tayo ng Holy Spirit na tayo po ay humingi ng kapatawaran. Repentance, ito po yung talagang aside from being sorry sa salita, pero naroon po na meron po tayo dapat action na dapat na gawin. At dahil po dito, kapag nandiyan po ang repentance, ginawa na po natin yun yung tunay at sinserong pagsuko, sinserong paghingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. It will restore us, no? Re-restore po tayo pabalik. Tayo po ay nagiging panibagong tao. Alam niyo po yung minsan na kapag nag-text ka, tapos parang naisip mo bigla na, ay, hindi ko pala dapat sinabi yun. So merong inner na conviction sa atin na kinokorek tayo para, kasi minsan kapag ano, no, ay mali yata yung nasabi ko. Minsan kinokorek na rin po natin, no? Minsan nagte-text back tayo ulit dun sa nasabihan natin ng parang hindi okay. So, ganun din, the Holy Spirit, kinoconvict niya tayo, kinokorek niya tayo, itinatama niya tayo, para alam niyo po yun na hindi po mas lumala, no? Kasi when we are corrected at tayo po ay nagpasakop sa correction, syempre po hindi na po natin gagawin ang mga bagay na iyon, ihihinto na natin yung mga maling bagay na ating nagawa. Higit sa lahat, iko-correct po natin, no? So lahat ng mga pagkakamali natin na tayo po ay na-convict, meron pa po tayong pagkakataon na itama po natin lahat ng mga pagkakamali ng kahapon. So next slide po. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness. The Holy Spirit help us live according to God's standards and walk in holiness. Sabi sa Galatians 5:16, lumakad kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo pagbigyan ang pita ng laman. Kung paano, no, aside sa malaman po natin na mali po yung ating pong magagawa, the Holy Spirit, it calls us to righteousness. Tinatawag po niya tayo na upang gawin po natin kung ano po ang tama. Tama po yun na mahina po ang ating pong laman, pero malakas ang Espiritu. The Holy Spirit empower us para ma-resist po natin lahat ng tukso at lumakad po tayo in holiness and righteousness. Ang tukso po nandyan lang. It is for us na tayo po ba ay sasubmit into temptation. Kasi magkakasala po tayo kung tayo po ay magsasubmit into temptation sa tukso. Kasalanan po kapag we act on it, no? Kasi yung tukso nandyan lang, para ka lang tinatawag, no? Pero parang yung sabi ko nga madalas kong example is yung palay at yung manok, no? Sabi ng manok, yung palay po yung lumapit. So parang ganun din yung tukso, no? Yung palay, yung tukso, at lumapit yung manok at tinuka niya. So parang itunuturo pa natin, no? We blame, no? Kung bakit tayo nagkasala dahil we give in dun sa temptation. Pero the Holy Spirit empower us para hindi po natin patulan, no? Patulan yung tukso na lumalapit po sa atin. At dinidirect po niya tayo kung ano po yung dapat nating gawin. May narinig nga rin po ko, no, sabi ang tukso ay hindi po siya nilalabanan. Kasi possibly, mahirapan po tayo, no, na there is struggle kapag yung tukso ay pinaglalabanan. Ang sabi nga talikuran at takbuhan. Yun po, no. Dapat po takbuhan natin kasi baka we may give in kapag po tayo nilabanan po natin yan. So, ang tama lang pong gawin, talikuran, takbuhan. So, we go the opposite side. At yung Holy Spirit, siya po yung nag-empower us para ituro yung tamang daan kung saan po yung safe, saan po yung hindi po dangerous, no? Parang isang magulang, no, na hawak-hawak niya yung kamay nung maliit niyang anak habang tumatawid po ng kalye. So, ganun din po ang Holy Spirit, He speak to us directly. At yun nga po, sabi ko nga po, no, hawakan niya tayo para ituro niya po sa atin kung ano po yung safe na daan at saan po yung tamang daan. Next slide po. So pangatlo, the Holy Spirit speaks comfort and encouragement. Sabi nga po sa John 14:16, at hihiling ako sa Ama
at kayo'y bibigyan niya ng isa pang tagapayo na laging sa inyo. No, nung umakyat po ang ating pong Panginoong Jesus sa langit, ipinangako po niya no, na meron pong susunod sa Kanya na siya magli-lead at mag-guide po sa atin. At ito po yung Holy Spirit. And the Holy Spirit speaks comfort and encouragement. No, ang Holy Spirit, siya po yung ating pong comforter na every time na tayo po'y napapagod, tayo po'y natatakot, wala pong kasiguraduhan ang bukas, wala pong kasiguraduhan ang mundo, wala pong kasiguraduhan yung ating pong hinaharap. And we are in the season of minsan pagod, nanlalamig, or we are in the grieving state, nagluluksa. Pero every time na nararanasan po natin yung ganong yugto sa buhay po natin na parang kawalan ng pag-asa, naroon po ang banal na Espiritu para i-comfort po tayo na sinasabi po na ating Panginoon na nandyan lang po siya. Sa tabi lamang po natin siya at hindi po niya tayo iiwan at hindi po niya tayo pababayaan. May mga tao po, no, kung sila po yung mga pinangahawakan natin, they can console us, pero temporary lang. Pero yung bigay na kapayapaan ng banal na Espiritu, iba po iyon. Na sabi nga yung kapayapaan hindi yung kawalan ng problema, kundi ang kapayapaan sa kabila ng problema, payapa po tayo kasi alam po natin, no, nandiyan ang ating pong Panginoon, nandiyan din po ang Holy Spirit para bigyan po tayo ng kapayapaan. Na kapag nandiyan na yung presensya niya, mawawala na po yung lahat ng ating takot, mawawala lahat ng ating pong pangamba. Parang there is assurance na hindi po tayo nag-iisa. At tunay nga po na hindi naman po talaga tayo nag-iisa. Problems will come. Minsan hindi po talaga nauubos yan, ano po, no? Pero isa lang po yung kasiguraduhan ng ating pong Panginoon, kasama po ang banal na Espiritu. Hindi po tayo nag-iisa. Lagi po natin siyang kasama na kahit po na minsan naiisip natin parang wala akong kakampi, parang wala na akong pag-asa, pero still, sabi nga, the Holy Spirit and our God is with us. Parang alam mo po yung isang bata na nagising isang gabi, no, na natatakot. Tapos yung nanay o yung tatay nagsalita. Di po ba? Parang yung bata nawawala na agad yung takot niya kasi alam niya, nandyan yung parents niya, nandyan yung nanay o tatay niya. Once na nagsalita yung nanay at tatay niya, hindi man niya nakikita kasi madilim dahil gabi natutulog sila. Pero yung presensya at boses ng kanilang magulang ay nagpapakalma po sa kanila. Ganun din po. That's how the Holy Spirit works in our lives. Na marinig po natin yung kanyang pong boses. Tayo po ay kumakalma. We are at peace. So next slide po. Sabi po sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. No, minsan hindi po natin alam ito yun yung mga bagay na parang dead end sa buhay natin. Yung bang parang gumuho na, no? Sabi gumuho ang mundo, nawalan ng pag-asa, natakot na, no? Pero the Holy Spirit, no, nandyan pa rin siya. He speak words of hope. No? Nangungusap siya ng mayroong pag-asa. And it give us courage, no, sa ating po mga puso. At nire-remind po niya tayo na pangako ng Panginoon at ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesus ay nasa sa atin po. Na sa ating pong kahinaan, talagang naiisip po natin, no, na parang walang pag-asa. Pero the Holy Spirit, sabi nga, no, it gently whispers, no, bumubulong po sa atin na hindi po tayo nag-iisa, na sa atin ang Panginoon, huwag kang susuko. Kasi ang kabaliktaran yung sinasabi ng takot yung takot, sasabihin sa'yo ng takot, hindi mo yan kaya. Pero sabi nga, no, I can do all things through Christ who strengthens me. At yun po pwede po natin panghawakan ng mga bagay na yun. As we lift our eyes, lahat po ng ating pong problema, isuko po natin sa ating pong Panginoon. Talagang may mga season po talaga ng buhay po natin na
minsan po talaga, no, hindi natin alam ano yung pagpipray natin kasi parang para ka na pong pinagsakluban ng, sabi nga, no, pinagsakluban ng langit at lupa na hindi mo na rin alam, no? Parang umiiyak ka na lang. Minsan the Holy Spirit intercedes for us na hindi man natin masabi kung ano man yung mga gusto nating masabi, kundi iyak na lang, no? Minsan kasi no, di na rin tayo makapag-isip ng maayos. So, wala po tayong maisip na kahit na anong salita. So, the Holy Spirit intercede for us. The Holy Spirit pray for us on our behalf. So, minsan kahit yung ating pagluha, sapat na. Sabi nga, no, dito, no, even through wordless groans, no, na wala na tayo eh. Iyak na lang yung kaya po nating gawin. Pero ang Holy Spirit, dahil po na tayo po yung nauunawaan niya, no, kahit na nararamdaman natin spiritually, eh tayo po ay wala, empty, no, still, the heaven is still working for us. Kahit wala man masabi yung ating po mga labi, ang Holy Spirit po, siya po yung nananalangin sa ating Panginoong Ama. At doon po and the Lord will give us comfort, no? Sabi ko kanina, the Holy Spirit is our comforter. So, every time na tayo po yung nanghihina, pag po tayo lumayo kay Lord, mas lumapit po tayo. Kasi sa ating pong kahinaan ng ating Panginoon, ay siyang ating pong kalakasan. The Holy Spirit, it will speak strength and hope, no? Lakas at pag-asa. At nagbibigay sa atin ng buhay, no? Sa ating pong kaluluwa. So every time when we are weak, ating Panginoon, He is strong. Next slide po. Sa application na po tayo. So kapag narinig po natin ang boses po ng banal na Espiritu, it requires us na intentional po dapat yung ating pong pag-respond. Hindi po yung narinig lamang po natin, pero wala po tayong gagawin. So sabi dito sa application, parang alam niyo po yun, yung parang alarm clock. Di po ba? Nag-alarm clock tayo, sineset natin yung alarm clock. Yung alarm clock, wala pong sira yun. Pero alam niyo po kung ano po yung mali po doon, na nag-set po tayong alarm clock para gisingin po tayo, pero inignore po natin yung alarm clock, kaya nakatulog po tayo uli. So, it requires obedience, no? Kapag po narinig na po natin yung Holy Spirit, kailangan po sumunod na po tayo. Parang nagsiset ka lang ng alarm clock pero hindi mo rin naman po pinapansin. The Holy Spirit always speak to us. So sabi nga, soak in the presence of the Holy Spirit. So ano po yung dapat natin gawin? Magbigay po tayo ng oras sa ating pong Panginoon sa bawat araw. So paano po yun? Through our prayer, through our worship, ang boses po ng Holy Spirit maririnig po natin. Just yung presensya ng ating Panginoon, dun po tayo, sabi nga, no, lumublog po tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Maririnig po natin ang Holy Spirit. Number 2, learn to listen to the voice of the Holy Spirit. Minsan kailangan po natin ng quiet time, no? And allow the Holy Spirit na mangusap po sa atin. Minsan the Holy Spirit do not shout, no? Usually it whispers. So para marinig po natin yung boses ng banal na Espiritu, maging, sensitive sa kanya pong pagtawag. Tayo nga kahit sabi ko nga kanina, di ba, kahit sa karamihan, tapos kunwari yung nanay mo, tinawag ka, Joy, Joy. Minsan nga, siksik lang ng nanay. Alam na natin, di po ba? Familiar yung boses. So, minsan, kailangan po natin maging familiar po tayo sa boses po ng banal na Espiritu. We need only to be still para po marinig po natin and let the Holy Spirit and allow the Holy Spirit to speak sa ating pong buhay. Number 3, obey the voice of the Holy Spirit. Kasi, bakit? Kasi nagbibigturo po ito ng direksyon. Sabi ko nga yung pagsunod, no, yung obedience, yan po yung dapat po natin gawin para maka-align po tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. At kapag po tayo binuksan po natin yung ating pong puso sa banal na Espiritu, it will open the door na tayo po ay mai-guide po niya. Kasi alam niyo po yung mahirap po yung isang tao na guide ka ng guide, hindi naman po sumusunod. No? Tinuturo mo na,
pero walang pagsunod. So, obedience is a requirement. No, gawin po natin, not a requirement, pero we are given free will. Pero yun po talaga kapag tayo po ay sumunod, hindi lang po basta nakinig, kailangan po talaga may pagsunod. Sabi ko intentional po yung ating pong response. Number 4, trust the Holy Spirit's voice in the times of confusion. Talagang sa mundong ito ay marami po talagang confusion, no? Mga di na po natin talaga maintindihan. At the leading of the Holy Spirit, no? Siya lang po yung pwede pong mag-lead po sa atin. Kapag ang lahat ng bagay ay wala pong klaro, siya lang po yung magtuturo sa ating daan. And number 5, give God all the glory. So kapag po sinunod po natin ang banal na Espiritu, makikita po natin magbubunga po ito sa ating pong mga buhay. Kasi wala pong lahat ng bagay na ituturo sa atin na Espiritu, katotohanan, at align po always sa ating pong Panginoon. At kapag po tayo may pagsunod, makikita po natin, no, ang lahat ng ating ginagawa, how we think, how we speak, how we act, everything aligns sa ating Panginoon. At ito po ay magbibigay glory sa ating pong Panginoon. Why? Kasi mga tao na makakakita po sa atin, makikita po sa atin yung Christ-likeness, no? At sila man po ay makikita nila na, uy, nagbago ang taong ito, no? So sila rin, may isipin po nila, may Diyos na nagbabago. May Diyos na makapangyarihan na kaya po magbago kahit po yung, alam niyo po yung sabi, hopeless case ng isang tao, lalo na yung mga into addiction, into, alam mo yung siguro sabihin na natin yung worst na tao, yung mga criminal na tao. Yan. Ibig sabihin may pag-asa pa rin po para po sa kanila. And lastly po, last slide, conclusion. The Holy Spirit is the voice of God in our lives. So, siya po talaga, ang Holy Spirit po, siya po ang boses ng ating pong Panginoon. Hindi na po directly si Lord nakikipag-usap sa atin, the Holy Spirit na po, no? Ang ibinigay po sa atin para po makausap po. Siya po yung mangungusap para po sa atin. Siya po yung nagtuturo, no, ng daan. Siya po yung magbibigay ng clarity sa lahat ng ating pong confusion. Siya yung magko-comfort at mag-encourage po sa atin kapag dumating ang time na nawalan na po tayo ng pag-asa. At siya po yung mag-empower po sa atin, no, para po sa misyon ng ating pong Panginoon. Siya po yung magbibigay ng lakas every time na tayo po yung nanghihina and every time na we are feeling na mag-give up na po tayo. So, ang Holy Spirit po ang mag-encourage at mag-empower po sa atin. Ang banal na Espiritu, hindi po yung, ang banal na Espiritu po ay nangungusap sa atin. Pero ang tanong po, tayo po ba ay nakikinig sa Kanya? Marami pong pagkakataon na nangungusap po sa atin ng Panginoon, pero sobra po tayong busy. Minsan po, sabi ko nga kanina, no, bumubulong po sa atin ito, hindi po siya sumisigaw. Pero kung siya po yung nangungusap or bumubulong po sa atin, lagi pong meron pong klaro po ito. So, struggle nga lang po natin, sabi ko nga, yung pagsunod. So, the more na tayo po yung nakikinig sa Kanya, the more po na magiging familiar po yung Kanyang boses sa atin. At hindi na po tayo mahihirapan sa anumang ingay ng mundong ito kapag kilala na po natin yung boses ng banal na Espiritu. Di po ba? Every time po, di ba, pag meron tayong dawn watch, kahit hindi ka po nakatingin kung sino po yung nagsasalita sa dawn watch. Dahil po every day na po natin itong ginagawa, familiar na po yung boses, no? Isa nga kahit kay ahem-ahem, no? Alam na natin kung sino yun. So kahit nga sa bahay, yung presensya nung kasama mo sa bahay, nalalaman mo sa yabag niya. Kahit nga sa CR, di ba? Wala pong sumasagot na, sino nandyan sa loob? Never kang sumagot ng pangalan, di ba? Ang sagot mo lang ako. So, maging familiar po tayo sa boses po ng banal na Espiritu. Just like na kung ano man po mga sa any relationship po talaga, intimacy po talaga ang kakailanganin po natin, relasyon po natin sa ating pong Panginoon para po tayo mag-grow at ang kailangan lang po natin ay oras, atensyon, at yung intentional na respond po natin sa Kanya. Na we really need to pause kasi kapag busy po tayo,
yung mundo, yung pace ng buhay po natin mabilis, no? So, kailangan we need to pause. Kailangan po nating huminto para po tayo makapakinig, no? At nandun din, we need to pray. Makinig po tayo sa boses po ng ating pong Panginoon. At lagi po nating piliin sa bawat araw ng ating buhay. At sabihin po natin, just like Samuel, no? Si Samuel, yung prophet, sabi niya sa 1 Samuel 3:10, tinawag niya si Samuel gaya ng dati, Samuel, Samuel, at sumagot si Samuel, magsilita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Speak, Lord, for your servant is listening. Nawa ang bawat isa po sa atin, ganun po yung ating pong pagtugon sa banal na Espiritu na naririto po tayo. Mangusap ka lang at tayo po ay makikinig. Ang inyong lingkod po ay nakikinig. At yun lamang po at mapagpalang gabi po mapagpalang umaga sa ating lahat. So as I end po sa prayer po, Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga, O God, na ikaw po ay nangungusap sa amin po mga buhay at ibinigay mo po ang banal na Espiritu upang ito po ay mag-lead sa amin, gumabay, mag-correct, Panginoon, mag-comfort at magbigay turo sa amin ng katotohanan. And the Holy Spirit, nawa Lord, ay ma-acknowledge ka po namin sa aming po mga buhay. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkakataon, Holy Spirit, na na-ignore po namin ang iyong pong boses. Nang sinusunod po namin ay yung aming pong ganang sarili, yung aming pong kaparaanan. Nawa ituro mo po kami, turuan niyo po kami na kahit po sa ingay ng mundong ito, ikaw lamang po ang siyang aming pong naririnig. Turuan niyo po kami na na makinig palagi, na ma-tune in po yung aming pong mga puso at ma-recognize po namin agad ang iyong pong boses. Na ang bawat takot, pangamba na po namin, ikaw po ang magbibigay sa amin ng kapayapaan at ng buhay. Na every time na kami po ay nalilito, ikaw po ang siyang mag-guide sa amin, na every time na kami po ay nasa harap ng tukso, ikaw po ang magko-correct po sa amin, na every time kami po ay nanghihina, it is you who will comfort us. At ikaw rin po magpipray sa amin, Panginoon, every time na hindi po namin alam ang aming pong mga sasabihin. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat, ang aming plano, ang aming mga desisyon. At patuloy na magbigay po ng kapurihan, karangalan. Alam pong ito'y binabalik po namin ng pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen.